Simulan natin sa under 3 minutes mark ng third quarter na kung saan lamang ng 11 points ang Sudan. Pindon screen si Embiid, nalibre si Curry dahil doon. Hindi maganda yung laro ni Stephen Curry dito, meron lang siyang 4 out of 11 shooting from the fields. 3-4-9 sa 3-point area. Under 2 minutes mark ng third quarter, maganda yung pinakita ni Holiday dito na depensa. At dito lamang ng 8 points ang South Sudan. At eksakto yung pasa niya kay LeBron James na tumatakbo para sa Tomahawk Slam Dunk. Sabay titig sa mga fans, sa mga kalaban, ayun, nag-flex ng muscle. Laki ng muscle ni Lolo Bron, ano? Hindi natutumba yan. Under 2 minutes mark ng third quarter, lamang na lang ng 6 ang Sudan dito. Good hustle play para kay Holiday at saka yung slam dunk ni LeBron James. Tapos mag-free throw pa si LeBron James para bawasan yung kalamangan ng Sudan dito. Under 2 minutes mark ng third quarter, maganda pa rin yung pinapakitang depensa ni Holiday dito, ano? Binubulabog niya hanggang sa mag-commit ng traveling yung binabantayan niya. Another good job ulit para kay Holiday. Bakit naghabol ang US sa Sudan? Dahil yan sa hindi magandang shooting ng tatlo. Una si Steph Curry, meron lamang 4 out of 11 shooting from the field at 3-4-9 para sa 3-point area. Pangalawa si Anthony Edwards, merong 3 out of 11 shooting from the field at 1-4-7 sa 3-point area naman. Pangatlo si Anthony Davis, meron siyang 4 out of 11 shooting from the fields pero double-double naman. Meron siyang 15 points at 11 rebounds. Isa yan kung bakit sila nalamangan ng Sudan dito. Dahil sa marami silang isinablay na tira. Habang si LeBron naman merong 10 out of 14 shooting from the field at 2-4-3 sa 3-point area. Under 1 minute ng third quarter ay kumanapan ng 3 si Devin Booker para itabla ang score. 33 seconds tabla ang score at nag-inbound si LeBron James. Binigay kay Embiid, ayun, nasundutan. Naagahuli ni Steph Curry at tumira ng look away 3. Lista mo na yan. At dahil sa tira na yun lumamang na ang US dito. Sa score na 76-79, lamang ang US. Ay, nagaw ni Curry, sabay tinira ng 3. Ilista mo na yan, pasok na yan. At dahil dyan sa tira na yan sumaya ang buong US. At sa huling segundo ng third quarter ay naka-score pa sila dito ng 2 points. At dahil dyan nadagdagan ang kalamangan ng US sa score na 76-81. Under 4 minutes mark ng fourth quarter ay nakanakaw play pa rito sila White at Tatum. Bam Adebayo nasa elbow. Ayun, pinasa niya sa cutter na si White at drop pass naman para kay Davis Salon. Unselfish play yun para kay White. Nice play. Ito si Jones, challenge si Davis Salon dito. Ayan, nag-Jolens, nag-Marlo Aquino. Ayun, baon sa manjitan. Hindi pa pwede yan, boy. Under 1 minute ng fourth quarter ay nakascore pa rito ang South Sudan. At naidikit nila ang laban sa score na 97-99. Lamang ang US. Ito si Curry, nag-pick si Davis. Davis to White. White, ayun, 2-man game. White to Davis, alley-oop play. Ayun, kaya lang kabyos. 27 seconds, hawak ng Sudan ang bola rito. At dalawa lang ang lamang ng US sa score na 97-99. Ayun, nag-step back sa Cubao. Tumira ng 3. Naku, big shot yun. Pang JDM number 1 yun ni Ramon Bautista. Pasok na pasok, pre. Last 20 seconds, lumamang ang Sudan ng 1 puntos. Sa score na 199. Eto, nag-full court press na ang Sudan dito. At syempre, ang may dala ng bola ay si Lolo Bron. Eto, nag-isolation play na si LeBron dito. Malinis na yung dadaanan niya, libreng-libre na siya pumasok sa loob. At sa mahigit 10 segundo ay kumana siya ng driving layup at ito'y pumasok. At dito nakaginawa ang USA dahil sa clutch basket ni LeBron. Ikaw ba naman may height na 6'9" tapos isusubo mo na lang sa ring, edi pasok na pasok. Last 8 seconds lamang ang US ng isa ngayon. May pagkakataon pang manalo ang South Sudan dito. Eto, sumubok pa ng isang tirang South Sudan dito kaso hindi na mubra talaga. Ang ganda ng depensa ni Holiday at binulabog pa siya ni Davis dito. At ayun, dito na nagtatapos, panalo ang US ng 1 puntos lang.